Nayanig ang lupa sa isang marahas at hindi pamilyar na pagyanig na para bang humihinga na ito ng huling hininga. Ang pangalawang estranghero, na nababalot pa rin ng misteryo, ay nagpakawala ng isang matinding sigaw na pumunit sa katahimikan, isang sigaw na nagmula sa lalim ng sakit matapos ilabas ni Vados ang kanyang huling hininga sa kanyang mga bisig. Ang kanyang enerhiya ay hindi mapigilang umapaw. Isang alon ng liwanag ang lumaganap sa kalangitan at lumawak sa kalawakan. Hanggang sa tila ang universe mismo ay nanginginig. Nakatayo si Goku na natigilan, nakatitig sa sumasabog na liwanag na iyon, hindi sigurado kung nasasaksihan niya ang pagsilang ng isang bagong kapangyarihan o ang simula ng katapusan ng lahat. Sa likuran niya, ang kanyang mga kaibigan ay naparalisa sa pagkabigla. Walang kahit isang salita ang lumabas sa kanilang mga labi. Maging ang sariling nilikha ng High Priest ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ang liwanag ay lalong lumiwanag, binabago ang klima hanggang sa maglaho ang pamilyar na kulay ng kalangitan. Napalitan ng isang canvas ng nakasisilaw at sumasayaw na mga kulay. Ang ibabaw ng mundo ay naging isang solid at transparent na material na kahawig ng salamin, na sumasalamin sa liwanag ng buwan at mga bituin, na muling nagliwanag sa kalangitan na parang ang buong universe ay hinuhubog sa harap mismo ng kanilang mga mata. Biglang tumigil ang mga bagyo na parang ang kalikasan mismo ay nagpipigil ng hininga na naghihintay sa kung ano ang darating. Natahimik ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa nilalang na nagtapon ng kanyang itim na damit, ang kanyang katawan ngayon ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag na pinagsasama ang kadiliman at liwanag. Si Goku, na nakatayo ng mahinahon, ay nakaramdam ng kung ano sa kaibuturan niya na nakilala ang presensyang ito. Isang kapangyarihang hindi niya inakala na mararamdaman niya muli pagkatapos umalis sa kawalan. Ang nilalang ay sumulong ng may malamig at walang emosyong mga hakbang, ang kanyang tingin ay matigas, sumusulong ng may matibay na kumpiyansa. Hindi siya tumingin sa sino man o tumugon sa mga boses na nagmumula sa likuran niya. Naglakad siya ng diretso patungo sa iisang target. Si Goku. Nag-aalalang bulong ni Gohan. Anong ginagawa niya? Papunta siya kay Dad. Ang hangin sa kanilang paligid ay nagbago na parang ang gravity mismo ay humina. Huminto ang estranghero sa harap ni Goku. Magkaharap. Walang salita, walang galaw, tanging isang malamig na titig na tumatagos sa kaluluwa ni Goku na parang naghahanap ng isang bagay na nawala mula pa noong unang panahon. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Hindi rin gumalaw si Goku. Tumingin siya pabalik ng may kakaibang katatagan, nasa pagitan ng pag-iingat at pananabik, sa pagitan ng pagdududa at katiyakan. Ang mga sandaling ito ng katahimikan ay parang tumigil ang oras. Pagkatapos, sa isang boses na tumatagos sa katahimikan, nagsalita si Goku. Hindi ko akalain na makikita pa kita, Whis. Napuno ng pagkabigla ang lugar. Napabuntong hininga si Krillin. Ano ang sinabi niya? Whis. Pagpapatuloy ni Goku. Ngunit may nagbago sa iyo. Hindi na ito ang liwanag na dating kilala ko. Ano itong kadilimang nananahan sa loob mo, Whis? Tunay ka bang tagapagligtas o ikaw na mismo ang naging panganib? Ang kanyang mga salita ay parang isang kislap na nagpapasiklab sa tensyon sa hangin. Nanatiling tahimik si Whis ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pinaghalong sinaunang liwanag at bagong tuklas na kadiliman. Bago siyang umiti ng malamig at nagsalita sa boses na puno ng pangamba. Ako ay naging pareho, Goku. Ang liwanag na gumagabay at ang kadilimang sumisira. Ako ang tagapagligtas at ang panganib ng sabay-sabay. Walang segundong lumipas bago niya dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay ng walang paliwanag o pag-aalinlangan. Isang kakaibang enerhiya ang natipon sa kanyang palad. Lahat ay umatras sa takot. Sumigaw ang matanda. Whis, nababaliw ka na ba? Diretso niyang tinutukan ang mukha ni Goku. Ngunit si Whis ay tahimik, blanko ang ekspresyon, ang mga mata ay nakatutok kay Goku. Lumaki ang enerhiya sa kanyang kamay hanggang sa umabot ito sa kalahati ng langit. Ang nilikha ng High Priest ay nalilito. Habang si Goku ay nanatiling tahimik, nakatitig sa enerhiyang nabubuo sa kamay ni Whis na ilang sentimetro lamang ang layo mula sa kanya. Habang nanlalaki ang mga mata ng lahat sa nagaganap na eksena, ang pag-atake ay pinakawalan.
Isang nakakatakot na pagsabog ang dumagundong sa buong lupain. Sumabog ang mga alon ng enerhiya na parang bulkan at lahat ay naglaho sa isang nakasisilaw na puting kislap. Sigaw ni Krillin. Hindi, siya ang may gawa nito. Pinatay niya si Goku. Napahawak si Piccolo sa kanyang dibdib sa gulat. Imposible. Hindi ito ang Whis na kilala natin. Ang liwanag ay nangingibabaw sa abot tanaw ng parang walang hanggan sa sobrang tindi na halos mabuwal ang daigdig. Pagkatapos ay unti-unti itong naglaho habang ang alikabok at liwanag ay naglalaho. Lahat ay nanigas sa kanilang kinatatayuan, hindi maintindihan ang kanilang nakikita. Hindi na nakatayo si Goku sa harap ni Whis gaya ng kanilang inaakala. Nawala siya ng tuluyan mula sa lugar na iyon ngunit muling lumitaw sa likod ni Whis. Nakatayo ng matatag, kalmado ang kanyang katawan na parang hindi siya gumalaw. Samantala, si Whis ay nakatitig pa rin sa unahan. Ang totoo, ang kanyang target ay hindi kailanman si Goku. Ang tunay na target ay ang maharlikang nilikha, ang mismong imbensyon ng High Priest. Ang pag-atake ay nakadirekta sa nilikhang iyon na sinalag ito ng walang kahirap-hirap. May kumpiyansa, may ngiti sa kanyang mukha na parang nabasa niya ang plano bago pa man ito maisakatuparan. Walang makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sigaw ni Gohan sa gulat. Anong nangyari? Sinadya ba yon? Ngunit ang misteryosong nagbabantay sa mga kaibigan ay bahagyang ngumiti. Isa iyong matalinong hakbang. Hindi ito walang kabuluhan gaya ng inaakala ninyong lahat. Sinubukan lang ni Whis ang kanyang tunay na kalaban, ang nakikita niyang tunay na banta kay Kakarot. Ngunit ang ginawa niya ay hindi lamang para subukan ang nilalang na iyon. Gusto rin niyang makita kung gaano nagbago si Kakarot. Ngunit hanggang kailan magpapatuloy ang komedyang ito? Gusto kong wakasan ang kaguluhang ito mismo. Nakatayo si Whis sa harap ni Goku, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya na parang isang tahimik na kalasag na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat. Sa tapat nila ay nakatayo ang nilikha ng High Priest na nagsalita ng may pangungutya. Mahilig ako sa mga sorpresa. Ngunit nawawala ang lasa kapag ikaw ang nasa likod ng mga ito, Whis. Matagal akong naghintay sa paghahanda para sa aking tunay na pagkikita kay Goku. Gusto kong masaksihan niya mismo ang pagbagsak ng pag-asang pinaniniwalaan niya. At ngayon ay dumating ka para sirain ang palabas. Ngunit hindi gumalaw si Whis o nagpakita ng anumang emosyon. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang ulo at nagsalita sa tonong may halong lamig at kalungkutan. Wala akong pakialam sa iyong mga palabas o sa iyong kalokohan. Hindi na ako ang sumama sa mga anghel sa kanilang nakakabagot na mga laro. Sa loob ng 10 mahabang taon, iisa lang ang layunin ko, ang maunawaan kung sino ako at kung ano ang dapat na maging sistemang ito. Tumigil siya sandali pagkatapos ay tumingala sa langit at mahinang sinabi. Ngunit may nagbago. Isinilang ang mga bagong layunin. Isang layunin para sa paghihiganti laban sa mga naging dahilan ng kanyang pag-alis. Pagkatapos, yumuko patungo sa kanyang kalaban, idinagdag niya. At isa pang layunin, ang protektahan si Goku dahil si Vados, bago siya umalis, ay inilagay ang kanyang huling kahilingan sa aking puso. Kaya ituring ang aking paninindigan dito bilang isang pagpupugay sa kanyang espiritu at isang pangakong natupad sa wakas. Napuno ng katahimikan ng hangin hanggang sa ito ay mabasag sa ilalim ng isang galit na boses na dumagundong mula sa itaas. Lumitaw ang isa sa mga kapatid ni Whis, ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ang kanyang boses ay tumatagos sa kalangitan. Tama na, Whis. Paano ka nangahas na lumitaw mula sa kabilang panig? Ikaw ay pinalayas mula sa amin, hinubaran ng iyong maharlikang rango, na hiwalay mula sa liwanag. Pagkatapos ay nagsalita ang isa pang kapatid, ang kanyang tono ay puno ng paghamak. Wala ka ng halaga ngayon. Hindi hari, hindi anghel, hindi espiritu. Namatay ka noong araw na nakuha ang iyong titulo. Ang natitira sa iyo ay isa na lamang walang laman na balat na gumagala sa pagitan ng liwanag at kawalan. Nagtipon ng iba pang mga anghel na parang naghahandang maghatid ng pangwakas na hatol. Ngunit sa likod ni Whis, tahimik na nakatayo si Goku. Pagkatapos, biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat na parang may tumusok sa kanyang alaala. Nakakita siya ng isang pangitain, isang lumang eksena. Si Vados ay nakatayo sa harap niya na ipinagtatanggol siya laban sa kanyang mga kapatid. At ngayon, ang sandaling iyon ay nauulit sa harap niya.
Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa hanay ng mga anghel, ang ugong nito ay yumayanig sa kalangitan. Ito na ang iyong katapusan, Whis. Hindi namin hahayaang ipahiya mo pa ang trono. Ang aming tunay na target ay si Goku, ngunit dahil pinili mong humarang sa aming daan, ikaw ang unang babagsak. Nagsimulang magliyab ang celestial energy sa kanilang paligid. Ilan sa mga kapatid ni Whis ang bumuo ng isang perpektong bilog, ang kanilang mga katawan ay kumikinang sa nagliliwanag na liwanag. Mga hibla ng napakalaking espiritual na enerhiya ang nag-uugnay sa kanila. Sumpain ka, Whis. Mabura ka sa buhay. Isang alon ng banal na liwanag ang sumabog mula sa bilog na parang isang bituin na sumasabog sa isang iglap, nilamon ang lahat ng bagay ng may kaningningan. Ang oras mismo ay tumigil ng ilang segundo bago isang pagsabog ang dumagundong sa kaibuturan ng planeta. Ang mga kaibigan ay nakatayo sa ganap na kawalan ng paniniwala. Ngunit habang nagsisimulang maglaho ang alikabok, ang tanawin ay lumitaw na parang ang oras ay yumuyuko bilang paggalang. Si Whis ay nakatayong matatag, hindi natitinag. Ang kanyang katawan ay hindi gumalaw kahit isang pulgada. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Sa isang boses na kalmado ngunit nakakapangilabot, sinabi niya, "Ang tanging napagtanto ko ngayon ay masyado akong naging maawain. Sa pagkakataong ito, walang kaligtasan bago ang sakit." Dahan-dahan niyang nilingon si Goku at sinabing, "Goku, huwag kang makialam. Kilala kita ng husto, ngunit ito ay isang labanan na akin lamang. Isang pangakong aking ginawa at dumating na ang oras nito." Pagkatapos, siya ay naglaho. Isang bilis na hindi maintindihan. Isang panandaliang kulay abong kislap lamang ang nakita na sinundan ng isang banal na pagsabog na pumunit sa kalangitan. Sa isang iglap, lahat ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa gitna ng isang bagyo ng liwanag. Hinarap ni Whis ang kanyang mga kapatid, bawat galaw niya ay tila hinahati ang oras sa dalawa. Ang kanilang mga suntok ay bumuhos mula sa bawat direksyon, ngunit napakabilis niyang kumilos na parang sinusunod siya ng hangin mismo. Napabuntong hininga si Krillin sa pagkamangha. Ano ito? Nilalabanan niya silang lahat ng mag-isa. Natatarantang bulong ni Gohan. Imposible. Hindi siya naging ganito kalakas kahit laban sa aking ama. Ang kanyang kapangyarihan ay sumasalungat sa lahat ng loika. Samantala, ang misteryosong estranghero na nanunood ay tahimik na ngumiti at sinabi sa isang mahina at may kaalamang boses, "Walang kakaiba sa nakikita mo. Nasaksihan natin ang mas dakilang mga araw kaysa sa mga ito. Malinaw na ang kinalabasan mula pa sa simula. Hindi na si Whis ang dating nilalang na nakilala mo." Maingat na pinagmasdan ni Goku ang labanan, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. "Ngayon ay naiintindihan ko na. Mula sa ginawa niya sa daigdig, naabot na niya ang isang antas kung saan kinokontrol niya ang kalikasan mismo na parang bahagi ito ng kanyang sariling kaluluwa. Ito ang antas na binabanggit sa pagsasanib ng mga God of Destruction, at iyon ang dahilan kung bakit tinitiis ng planeta ang mapaminsalang sagupaang ito. Inihanda niya ito ng maaga na parang plinano na niya ang lahat mula pa sa simula." Lumitaw ang eksena pagkatapos ng marahas na pagsalakay. Ang mga kapatid ni Whis ay sunod-sunod na bumagsak, itinapon sa lupa na parang mga bangkay na walang buhay. Hindi kamatayan, kundi isang matinding pagkatalo na yumanig sa kanilang pagkatao. Isa sa kanila ang nanatili, nakatayo sa gitna ng bilog, tumatangging lumaban. Ang kanyang mga hikbi ay pumukaw sa hangin ng matinding kalungkutan. Dahan-dahang lumapit si Whis sa kanya, ang kanyang mga hakbang ay walang awa, at ang kanyang kamay ay tumaas na parang hahatol kaagad. Umiyak siya ng may walang hanggang paghihirap, ang mga luha ay umaagos na parang ulan sa kanyang mga pisngi. Itinaas ni Whis ang kanyang kamay, pagkatapos ay nagsalita sa isang malupit at malamig na boses. "Hindi mo ako maloloko gamit ang iyong mga pekeng luha. Sa tingin mo ang pag-iyak ay magpapawalang sala sa iyo. Ang ginawa niyo kay Vados ay ginawang bato ang aking puso, at hindi ko hahayaang mabuhay ang sinuman sa inyo sa kasuklam-suklam na pag-iral na ito. Lilinisin ko ang mundong ito." Itinutok niya ang kanyang kamay na parang tatapusin siya sa isang biglaang paggalaw. Ngunit isang boses ang pumutol sa hangin, matigas at puno ng determinasyon. "Tumigil ka. Huwag mong gawin." Napalingon ng lahat at nakita si Goku na humakbang paharap, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumingin sa kanya si Whis at sinabing,
Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang makialam? Mayroon akong partikular na layunin. Sumagot si Goku, nanginginig ang boses dahil sa alaala. Ang mga anghel ay mga kawal lamang. Ang tunay na katiwalian ay nasa itaas nila. Ito ang priest. Ang ating mas mataas na layunin ay wakasan siya at alisin siya sa kanyang pwesto, hindi ang patayin ang mga batang biktima ng kanyang pamamahala. Dapat makarating ang parusa sa pinagmumulan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Whis ang mga salita ni Goku. Bumalik ang nakamamatay na halo sa kanyang mga mata at pinataas niya ang kanyang enerhiya hanggang sa manginig ang hangin sa paligid niya. Sa sandaling iyon, nangyari ang hindi inaasahan ni Numan. Bumukas ang langit, at mula sa kawalan ay bumaba ang hindi mabilang na hanay ng mga anghel, parang isang bagyo na bumubuhos na parang mga pakpak na bumabagsak na parang ulan, sunod-sunod na hanay na parang ipinadala ng langit ang kanilang buong hukbo. Lumapag sila sa lupa bilang isang utos ng langit. Matigas ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga mata ay nakatuon kina Goku at Whis ng magkasama. Hindi sila dumating para sa anumang pangalawang layunin. Dumating sila na may iisang malinaw na layunin na hindi mababago tulad ng katotohanan. Upang puksain si Goku at lipulin ang sinumang humahadlang sa kanilang daan. Lalo na si Whis mismo. Ang mga kaibigan sa paligid nila ay nilamon ng pagkamangha. Nagsalita si Whis na nagsasabing, "Protektahan ang iyong sarili, Goku. Hindi ko inaasahan na mag-aalangan ka. Sa pagkakataong ito, kikilos tayo bilang isang koponan. Ikaw ang sentro. Ang iyong presensya ang sentro ng larong ito." Malamig na sagot ni Goku. Hindi na kailangan, Whis. Iisa ang ating layunin, ngunit tandaan, hindi natin sila kailangang patayin. Ang hustisya ay kinukuha, hindi ang walang kabuluhang pagpapadanak ng dugo. Sa palasyo, sumabog sa galit ang priest, ang kanyang mukha ay parang nagliliyab na baga. Nagsinungaling ka sa akin, Whis. Nagtiwala ako sa iyo, ibinigay ko sa iyo ang mga susi sa aking kapalaran, at pagkatapos ay nawala ka at bumalik na may pagtataksil. Hinampas niya ang mesa hanggang sa mabasag ang marmol, isang sigaw ang sumabog mula sa loob niya. Inaasahan ni Zeno ang isang paliwanag para sa kanyang pangitain. Kaunti na lang ang oras ko sa silid na ito at kailangan kong makahanap ng isang panlilinlang upang linlangin siya. Hihintayin ko ang iyong kapalaran kasama ang aking mga anak na lalaki. Dinala ko sila mula sa itinapong mundo, at ngayon ay titingnan natin kung paano matatapos ang iyong laro. Sa lupa, humakbang pasulong ang commander ng mga anghel, ang kanyang tinig ay parang kulog, nagsasalita ng may autoridad na hindi pumayag na sumagot. Hindi namin pinaglingkuran ang utos na ito sa loob ng milyon-milyong taon. Ngayon, ang aming unang misyon pagkatapos ng napakatagal na panahon ay ang lipulin ang taong sumira sa utos. Hindi kami mabibigo.